Tara, samahan nyo nga kami sa gala namin dito sa Davao del Sur. First time ko nga ito dito sa Davao. Muntikan pa nga hindi natuloy ito. At dito nga sa The Berries Farm Cabin and Restaurant ang unang stop namin. Sa pagkakatansya ko nga, may 3 oras din ang biyahe namin ito galing sa Jensan kung may sarili kayong sasakyan. And saktong-sakto nga, foggy pagdating namin dito kasi nga nasa medyo mataas din na lugar ito. At itong unang pinuntahan nga ni Mama na spot, ito nga yung naka-highlights nila na spot. At akala ko nga, mani lang to para sa akin, pero nung nandito na ako, at hindi ko na nagawa yung mga shot na gusto ko dito. Plus dagdagan pa ng takot ng mga kapatid ko. Wala rin, di na nangyari yung mga gusto kong shot. Yung pa-drone effect na gamit lang ang tripod, hindi ko rin nagawa. Dahil makita ko pa nga lang yung baba nun, medyo kinikinalbutan na nga ako. Ito pala yung restaurant nila dito. At tingnan nyo nga, pag nasa bundok talaga no, yung mga insekto malulusog, tingnan nyo naman yung langgam nilang laki. At bago nga sana kami lumibot-libot dito, naisipan nga namin, kumain na lang muna sana. Kaya pumasok nga muna kami dito sa restaurant nila para makita nga yung menu nila. Ito nga at may pa-vintage vibes nga yung ambience nila dito. Napaka-cute lang ng design ng restaurant nila. At lagusan nga ito sa kabila ng overview looking nila. Busog na busog nga ang mata mo dito sa mga views, lalo na kung sa syudad ka nakatira. At bihira ka nga lang makakita ng mga ganitong views. At dito nga yung overview looking area nila. At alam nyo ba, dyan sa gilid niyan, marami ring nakatanim na berries. Iba't ibang klase din yun. Mapapaisip ka nga kung paano kaya nila hina-harvest yun or hinahayaan na lang nila dyan. At since majority nga sa mga kasama ko ay busog pa, ito na, hindi na lang muna kami kumain. Tumintingin-tingin nga muna lang kami dito. Kung meron nga kaming magustuhan na bibilhin, dito nga, merong jam, dried berries, at mga anik-anik. At after nga namin dun sa restaurant, bumaba na nga rin kami dito sa berries farm nila. At tuwang-tuwa rin talaga ako sa mga colorful na bulaklak nila dito. At dito nga yung entrance ng berries farm nila. Yes, berries, kasi nga iba't ibang klase ng berries ang meron sila dito. Baguio vibes nga lang ang peg, no? Dito nga sa entrance nila, ayan, pwede ka nga manghiram ng sombrero nila, pang protection sa init. At mini basket na paglalagyan mo nga ng mga berry na nakuha mo. Kuha na ba tayo dito? Di ba dito? Parang wala na akong strawberry. At dito nga, sa klase ng berry na to, dapat puro itim na siya bago mo kunin or pitasin. Kasi pag mayroon pa siyang halong pula, ibig sabihin, hindi pa siya hinog. Katulad nito, purong black na siya, kaya pwede mo na yung kunin. Oh. Kahit nga papitas-pitas ka lang dito ng mga berries, is mag-i-enjoy ka na rin talaga. Sa pagkakaalala ko nga, nasa 1,000 nga ang 100 grams nito. At dito na nga yung strawberries area kung saan nabanda sila Mama. At medyo marami na nga silang napipitas dito. Naging matalitas? Ano daw sinong basket na? Yes, marami na yan. Dahil yung sa mga kapatid ko nga, hindi pa nga lang yata nabubuo yung ilalim ng basket. Mag-e-enjoy ka nga talaga sa kakapitas ng mga prutas dito dahil feeling mo nga isarili mo pananim ito. Meron nga rin mga guide dito kung gusto nyo malaman ang tungkol sa mga berries. Pinapaliwanag nga rin nila dito kung saan bansa ito mga galing. At assorted na nga ito kung ilang grams ang makukuha mo dyan, yun lang rin ang babayaran mo. Itong mga kapatid ko nga, huli na nga sila dito sa strawberry. Inuna nga kasi nila yung mga berries na hindi naman natin common na nakikita katulad ng strawberry. At dito nga sa area na to, ito nga daw yung berry na kahit hinog na, medyo maasim pa rin. Isa nga lang ang kinuha dito ni Mama kasi titikman niya na lang muna. Kasi mas gusto niya nga rin sa berry is yung matamis. At dito nga banda is yung mga berries na hindi mo pa nga pwedeng pitasin dahil nga pinaparami pa nga nila. Hindi ko na rin talaga matandaan kung anong mga pangalan ng mga berries na to. Basta merong berry, yun na yun. At dito nga sa berries na to is dahan-dahan nga tayong pumitas dahil nga pag natinik ka dito is kakapit daw ito sa balat mo. Ito, ganda ito no ka. Kani? Ipakita po, di mo kamot. Murag nilaw. Ayun ang, wala pa na. Mama. Yan ang sa gilid. Ibusot.
Iman ka makita kay na kay sombrero. Sige. Kita mo? Dalawa. Yan. Ito? Yung isa pa. Meron pa nga doon sa kabila, oh. Ay, ito oh. At ito nga berry na to is parang small version siya ng strawberry pero wala siyang laman sa loob. Vacuum siya. At bawal mo nga palang tikman ang mga berries dito habang namimitas ka dahil nga meron silang ina-spray dyan. Hindi yan. Saan? Yan. Putikan ka. Tingin. Malapit na kaming matapos dito at medyo marami na nga rin silang napitas dyan. Doon nga ito babayaran sa mismong pinaka-entrance nila. At dito nga, pwede ka nga rin palang bumili ng mga berry na pananim nila. At abot kaya lang talaga yung presyo nila dito. Bumili nga si mama ng isang klase dito na nabubuhay siya kahit mainit na panahon. Masyadong onto. Kanina pa kayo. Tagal-tagal na nga. Hindi, para sa shake. Tagal pa rin sa ano. Ay, diretso pa, oh? Yes po. Ready to eat ka na po. Panit lang ko. At dito nga, ipabalik na nga kami sa service namin at meron pa kaming next destination. Kaya dito sa Camp Sabros. Dito nga yung next destination namin after namin sa The Berries Farm Cabin and Restaurant. Since malayo nga ito mula sa Jensen, dapat sulitin mo nga talaga ang mga tourist spot na pupuntahan mo dito. Hindi pwedeng isa lang. Para sulitin yung gas nyo, no, pala sa biyahe. Siyempre, dapat madaling araw pa lang nasa biyahe na kayo para sulitin yung buong araw nyo. Dito nga banda sa lugar na to, maraming tourist spot kayong mapupuntahan. At tulad nga sa The Berries Farm kung saan kami galing, nasa mataas nga rin to na lugar. 2 tourist spot nga lang napunta namin sa mga araw na to. Ayun lang rin ang pasok sa budget namin. At kung mapapansin nyo nga, lumabasa nga yung lugar kasi nga ulan nga nito ng malakas. Meron sila nga rin mga activities dito or rides na pwede nyong i-avail. Kami kasi nag-sightseeing lang talaga kami dito at picture-picture. Parang Bagyo nga lang rin talaga yung vibes niya dito. At yung mga restaurant nga nila dito is vintage vibes naman. Bago nga pala kami pumunta dito, kumain na kami doon sa labas. Pag-check nga kasi nila mama nito sa internet, medyo may pagka-pricey nga yung mga food nila dito. Kaya tamang dessert na lang talaga kami dito. Dito nga gusto nga sana naming subukan ito kasi parang naman ang sarap tingnan, no? Ang tagal nga namin naghintay dito kaso inabot na ito taga kami ng 30 minutes dyan o more than pa, wala pa rin tao. Kaya dito kami nauwi sa ice cream. Isa nga pala tong horseback riding ang meron sila dito pero hindi na kami sumubok niyan dahil nasubukan na namin to sa Baguio mismo. Ang cute lang rin talaga ng mga halaman nila dito, no? Pag mga ganitong lugar talaga, ang lulusog ng mga halaman. Wala lang, nakitan lang ako kaya binibidyo ko sila. Dito nga pala banda yung vintage tema nila. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Pero pasilip na meron siyang mga sinaunang motorcycle na nakalagay dyan sa loob. Close kasi siya that time kaya hindi ko talaga alam kung ano yung nasa loob niyan. At dito naman yung restaurant nila banda. Hindi na nga kami pumasok dyan kasi hindi naman kami kakain. Kaya tamang ikot-ikot na nga lang kami dyan sa labas. Tanong ka din paano hindi napansin. At dito naman, hindi ko nga alam kung ano tong trip ni mama pero basta nagpa-picture siya sa akin, dyan nayakap niya yung puno na yan. Dito naman, inadaanan nga lang namin ito kaya sinubukan lang namin pumunta dito. Makikita mo pala dito yung mahabang bridge nila. Kasama nga yun sa activities na meron sila dito pero hindi na nga namin yan sinubukan dahil nga sa pagkakaalam namin, package mo ang i-avail yung mga yan. Kaya nag-sightseeing na nga lang kami dito at tumambay saglit. Ayan, dito ko na nga tatapusin itong video na to dahil puro ikot-ikot lang rin naman ang ginagawa namin. Maraming salamat sa panonood. See you on our next vlog.